Pambihira ka Pinoy, walang ibang katulad mo. Magandang gabi po, kayo po ay nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Sa mga nag-tune pa lang ngayon, ang pinag-usapan po natin ay Ramadan. At meron tayong tatlong guest. Ang unang guest natin, yung first na nagsalita, ay si Glee Lampitaw. Siya po ay nagtrabaho na po sa Saudi, Qatar, Brunei, UAE at napunta na rin sa London at the time of Ramadan. Yung second guest po natin ay si Samira Jessie Quintilla. Nandito po sa UAE since 2003. Siya po isang HR professional. At ang pangatlong guest natin at siya uli ang interview natin ay isang Islamic advisor for Muslims and non-Muslims. Nag-work po siya sa Department of Tourism and Commerce Marketing. Si kapatid na Esa Puentes Pina. So, tuloy natin. Maganda yung, di natin nasagot yung pananamit eh. Kasi kami kasi nakatira kami sa Jebel Ali. So, sa Ibn Battuta, pag pumunta ka doon at kung minsan napapunta kami sa Mall of Emirates, mga naka-Baywatch nga eh. So paano pala ito mga naka-Baywatch? So just to level na dahil ito yung cultural shock minsan yung mga kabayan natin na ganito. So dito at least dito ma-express mo kaya makabili ka ng mga magagandang damit, di ba? So like example, pupunta ka ng Jumeirah Beach. JBR or so the walk. Pagpunta mo doon, siguradong makikita mo na culturally shock ng mga tao, mga Pakistanis. Alam niyo na yung kung anong kanyang view, ang pangit ng view nila na to the extent. Gusto nila tingnan yung tao na naka ganun. While sa atin immune tayo nito. So alhamdulillah. So it does sa sinabi ko nag-evolve yung Muslim. Dahil nagbibigay tayo ng culture natin na ganito. So there are rules na hindi ganun ka-strict ang Islam. When it comes to it is your choice. Meron kang rules na susundin na pwede kang mag-weigh ng lesser evil. Yeah. So it's preferable na yung sinabi na when it comes to dress, ang dress talaga is lahat ng parte ng babae tago. Kung pwede niya itago, mas mainam sa kanya. Pero of course nasa community, kung pareho lang naman kayo, nakasuot kayo, so natatago ka rin sa crowd, di ba? So kung alam ng babae kung paano niya i-attract ang kapwa niya. So it is again as I told you, it's a choice na kung susuot siya ng maganda para titingnan siya, then yun doon nag-arise ang problema. So ang Islam, as I told you, kung aalamin natin, lahat ng prevention binigay na ng Diyos. Ito yung commandments ng Diyos. Part ng commandments ng Diyos. So, sa Arabic, tabarruj, it is only one part ng zina. So, it is another term sa Arabic. Sige lang. So, ang zina is open o kaya hidden sexual yung tinatawag na fornication. Okay. So, ang zina is something that you display yourself so that you would attract somebody. Yeah. So, once na nadi-display mo yung self mo, nakikita ka ng iba, what if kung may sakit sila by heart? So, ano gagawin ng tao na nakakita sa'yo? So, it's either, kung hindi ka marirape, gagawa sila ng raping nila ng sarili nila. So, atakayin sila sa puso. So, okay. Nagkakasala sila, pumapatong sa'yo ang kasalanan. At we know this, as a religious Christian, we know this, that this is part and parcel na commandments ng Diyos. So, dito, as I told you, month of Ramadan, it is a sacred month na binigay ng Diyos na binaba ang lahat ng scriptures. Okay. So, ang first day, binaba ang scrolls ng Abraham. Okay. So, ang mga days na yun, binaba ang Sabur, ang Psalms ni David. Okay. Ang next days, ang mga days na yun, binaba ang Torah, ang Ten Commandments ni Moses. Dahil nawala doon, binaba yung Injil, ang Gospel of Jesus Christ. Okay. Na pagkatapos na nawala din, so binaba ang Quran. So kung babasahin mo ang Quran with its translation alone, magsasabi ka, ay pareho to sa amin aklat. Okay, sa translation. So it is your right to read this book at tingnan mo. Okay. Dahil kapareho sa mga Muslim ngayon, they are reflecting what did they do with this book sa buwan na ito. So required silang to read. Yeah, they have to they have to put in their heart na kailangan mabasa nila ito. Kahit na once. While ang Prophet, peace be upon him, he had na-revealed ito sa kanya on this month. He is very generous. Kahit anong hingi mo sana ibigay niya. Really? May nabasa na ako sa Facebook actually. Sabi niya, na-struck ako. Kasi ang sinabi niya, itong panahon na ito, bukas ang langit sa iyong
to forgive you from all your sins and to grant your wishes. Whatever your heart desires. Yes. Is it true kaya maraming mababait na Muslim kapag Ramadan? As I told you, it is a hadith, it's a tradition of the last prophet, peace be upon him. Ito yung reflection kasi ng as part ng culture and parcel ng Arabs is that meron silang idolo na sinusunod. So, ang last na prophet, peace be upon him, kahit saan ka pupunta sa GCC, itong kanilang sinusunod. So, part and parcel niya. So, isa ito sa sinabi ko kanina sa inyo, kung bibigyan siya ni Jibril ng revelation na nanggaling kay Allah, nanggaling sa Diyos, He is very generous like a wind. Sabi niya, kahit na anong ihingi mo sa kanya, ibibigay niya. So as a Muslim who wants to, sa sinabi niya, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, I bear witness that there is no God worthy to be worshipped except Allah, and Prophet Muhammad is the last messenger, he has to follow him. So on this month, if the Prophet, peace be upon him, is so generous, he has to be also generous. Isa. Opo. Meron akong kakilala na nangangailangan ng tulong. Will you give him something? That is one. Kung nakita niyo yung situation ngayon ng UAE, kahit nasa Sharjah ka na balik Islam na nangangailangan, kasi hindi naman siya because you have to be a balik Islam, nangangailangan siyang Abu Dhabi charity nagbibigay. Talaga? Yes. Kahit Katoliko ka? Dito when it comes to even sa itong situation ngayon, as a Christian, yes, you could get in to any charity organization like Red Crescent, Dar Albert, yun ang pinagtrabahoan ko noon. Then ibigay mo yung state mo. So this is the best time. Yeah. I'm asking because ang program na to, marami kaming naging guest na tumutulong sa mga nangangailangan sa, 'di ba, Bluebird, hindi lang sa hospital, yung mga sa cancer patient and all that. So pwede kaming lumapit sa iyo. Kami yung counterpart nyo. Sa ganung part. Wonderful. Ngayon, sige, may blood compact tayo mamaya. So tama pala kasi saan ba tayo galing? Galing kanina, mas may pinuntahan tayong mall na hindi ko na maalala kung saan. May mga tatlo, sa Batuta pala kanina umaga, o kanina, marami nagbebenta ng mga ticket for mga Muslim. For the donation. Donation, marami. Ito po yung tatlo pa, iba-iba yatang grupo Bakit yun? Ito yung tinatawag nila charity. They are last night pala yun, naalala ko. Levels of charity. Tell me more like about the Arabic, like example, merong mga gawain na hindi mo naman ginusto, pero nakasalita ka naman sa mga nagalit ka. So, ito yung bayad nito. So, magbibigay ka ng charity na sabi ng last na Prophet, peace be upon him. Ang charity na ito na ibibigay mo is like a water to kill the fire. Ganun? Yes. So, dapat galitin ko muna yung isang tao tapos mag-donate ka. So, ito yung isa yan sa mga levels na sinabi ko sa'yo. Pero when it comes naman sa zakah, as a pillar of Islam, dahil yung fasting is a pillar of Islam sa buwan ng Ramadan. So, ang zakah is an annual obligatory charity for the rich. For the rich? Mga merong kayamanan, may accumulated wealth, na yung kanilang wealth, merong minimum amount yung tinatawag nila nisab, na 85 grams of gold in equivalent, na meron akong accumulated wealth na ganito, for the next year, meron pa rin, kahit na kinuha ko na yung basic needs ko dito, nakatulong na ako sa third degree ko na relatives, to the extent. So dapat within the family So, at kailangan, at meron pa rin, dumating pa rin yung biyaya ng Diyos, so kukunan mo ngayon ng 2.5% at ibibigay sa mga ito. Charitable. 7 tao. 7 tao. Na related sa iyo. Ilan ba tayo dito? Bob Bluebird? 7 klaseng tao na bibigyan. 7 klaseng tao, hindi 7 tao. Okay, maganda question. So, kailan binibigay itong sakat to? Zakat. So, kailan binibigay? This mostly after Ramadan? Hindi, on the month of Ramadan because it is tenfold times o kaya several times na ang blessing dito. Ay, ang galing. So, dito yung buwan. So, parang sa... Dito po yung buwan ng So, para sa Christian faith, ito yung 10% na tithes. Yung ikapo. Yung pagbibigay. So, ibig sabihin, very generous ang mga Muslim ngayong buwan, ngayong Agosto, ngayong year. To this month, yes, they are. So we can approach you, Isa, ha? Huwag mo kalimutan kami, ha? Si Bluebird na to. Yun na nga siguro bakit nawala si Sister Wafa. Dahil siya yung in charge sa Islamic Affairs. Tapos ikaw ngayon ang pumapalit, ganun ba yun? As part ng encouragement and knowledge, hanggang as an advisor. Sige. Kasi you just can't keep money,
Hindi it has to have a reason why they are asking for it. Hindi naman baka mamaya gamitin lang pambili ng BlackBerry, iPhone, or di ba? It's not that. It's kami lumalapit sa inyo ngayon dahil maraming lumalapit sa amin, Bluebird, di ba? Maraming humingi ng tulong. So you can ganun din kami, meron kaming hindi namin pinapaalam na yung counterpart yung sinasabi nyo nga na naririnig namin na tinutulungan nyo. Meron din kami similar at 10 more na tinutulungan. Pero isa, kinakailangan bang mayaman before you give a zakat? Yes. Ito yung misconception ng isang Pilipino na dapat yan. Lahat? Hindi lahat? Ito yung isa sa mga misconception minsan na yes, if we want to help somebody, ang Diyos ay merong awa. So, isang pillar nito na ang charity natin ni-emphasize na meron tayong extra na ibinigay ng Diyos na itong pwede nating ibigay. Kung wala, hindi tayo pwede magsabi na, sige, utangan kita para ibigay. Mali so, that is already your own risk. Pero yung risk na ito, hindi siya accepted. Una sa lahat, dahil why not raise your hands, ask God the Almighty to give. Because siya yung nagbibigay ng lahat. So sinabi nga ng Arabic, la hawla wala quwwata illa billah. There's no might or power except by the will of God. So ang gagawin mo lang, i-raise mo ang hands mo, sana bigyan ka ng Diyos ng iyong pangangailangan. Tataas ako ng so sabi ng huling propeta, Muslim ka at hindi Muslim, na humingi ka sa Diyos, bago pa lang bababa ang iyong kamay mo, bibigay na sagot na. That is... So, ang question is ganito. With wisdom, 3 sagot ng Diyos in its classes. Sabi niya, kung ito nakasulat sa'yo, then agad-agad makukuha mo. Which means, if this is meant for you, bibigay sa'yo. On the spot. Second. Second, ang pagsagot ng Diyos, papalitan niya ang mga masasama mong future na i-encounter ng mga masama, papalitan niya na mas mainam nito. At ang ikatatlo, sabi niya, kung nandun ka na sa harap ng Diyos dahil naging patient ka dito sa mundo, dahil nandun ka na ngayon sa harap niya, ito ang hiningi mo sa paraiso, ibibigay niya. So, at sasabihin ng isang tao, sabi ng Last the Prophet, peace be upon him, sabihin ng tao, mabuti pa hindi mo ako sinagot dito sa mundo, dito na lang. Okay, parang may comparison yan sa atin, pag may nagtatanong, humihingi sa Panginoon, ang sasabihin sa'yo, either, bibigay ko sa'yo to if it's meant for you, second is hindi, kasi may mas maganda para sa'yo, and third is maghintay. Diba? Tama. Okay. Sige, maghintay uli kayo mga tagapakinig sa mga kasagutan ng mga ating mga guests. Mag-break kami. So after pagbalik namin, babasahin na namin yung mga text messages tapos mga Facebook na pinost ninyo. So mag-text po kayo 4001 or Facebook Filipino Excellence Middle East or Filipino Rhythm Dubai 103.8. Babalik po kami.